So guys, nandito ako ngayon sa Lampuñano bus station. Sakay ako ng bus papunta sa Florence. So ito na yung bus namin. Sakay ako ng Flixbus. Yun guys, nakasakay na tayo ng bus. Alam nyo ba guys na $13 lang ang bayad ko dito sa bus. So mga 5 hours na biyahe mula Milano papuntang Florence. So bus lang tayo. And then mag-stay tayo sa Florence ng 5 days. So ikutin natin yung buong Florence for 5 days. Malapit na kami sa Florence. Bumaba muna kami dito sa bus stop for 25 minutes. So, washroom muna tayo. Tingnan natin kung anong mabibili dito. $0.99. Parang maraming mura dito. Ano kaya to? Cookie. Chocolate. $2.80. Hindi na tayo bumili yan sa Venice. So yan yung store nila. Mura ng libro nila dito. 2 ano lang, 3 euros. Pag nag-aaral kayo ng ano ng Italiano. Kapal na libro Yun guys. Laki na tagyawat ko dun Yun guys, nasa Florence na ako. So kabababalan ng bus. At maglalakad ako for 6 minutes papunta sa nearest train station. So medyo maaraw dito. Hinabot din ng 5 hours yung biyahe. So, maya nasa Florence na ako. Pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung tsura sa Florence. Galing ng parking nito. Hanip nagpark sumampa na sa gutter Grabe, napakaganda ng panahon ngayon sa Florence. Pero alam ko bukas magiging maulap Kasi sa Milan medyo maulap nung umalis ako. Kaya based on my prediction, it should be a good day. Kailangan pagka pahinga ko, makapasyal agad ako para makita ko ng may magandang weather yung Florence. So, medyo malapit na ako. 1 minute ride na lang. So yan yung view ko dito sa Florence. Ng mga apartment puro yelo. Halos yelo lahat Ay, tatawid na pala ako. So bus pala yung sasakyan ko. Tumatanggap kaya sila ng sasakyan ko is 26. Inisip ko kung tumatanggap sila ng card. Ay, we will see. Ang ganda ng view ko So naghintay ako ng bus ngayon papunta sa downtown Florence.
Buti na lang, meron akong barya, $3 sakto. So, it's a reminder for myself na mag-withdraw ng pera pagkadating ko sa Florence. Hinintay ko na lang yung bus for 5 minutes. Kung di sila tumatanggap ng card, meron tayong cash. So, swerte tayo. Swerte. Bah, may dumi pala sa bibig ko. Yan. So, napakaganda ng lugar ko. Napakaganda. Siguro simpleng neighborhood lang dito to. Pero, maganda siya kasi halos lahat puro dilaw eh. So, may unity sa kulay. In the color of the buildings here. Ayun. Tapos, ano pa? Sunset pa. So, maganda yung reflection ng araw. So, ayun yung buong palibot. Yan, puro dilaw, halos lahat dilaw. Yun lang, sana makasakay ng ayos. And pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung itsura ng Florence. So yun guys, tumatanggap naman sila ng transfer. Ayun na. So success, nakasakay na tayo. So tingin ko magbabayad ulit ako mamaya eh. So ito na yung check-in. Medyo maayos naman siya. Nice. Guys, so nandito na tayo sa hostel. Maganda yung hostel ko ngayon, no? Nasa second floor ako. And she gave me a 4-bedroom room. So makikita natin. So guys, this is my room for tonight. This is a 4-bedroom. Mukhang ako pa lang nga dito. So, yan ang hotel room ko for tonight. Wow, so let's stay here sa baba. So I like this. Dito tayo. So the room here, I got the 4-bedroom and it looks stunning. I got my towel, it's all prepared. A blanket here, pillow and a bigger blanket. Pardon my back. And then we got a washroom here too. So washroom looks nice. Wow. Okay. And then the other washroom here. So there's just 4 of us. There's just gonna be 4 of us. Hopefully walang ibang tao. So ako lang. So mukhang maganda ang hotel ko. Grabe, ang ganda ng ano ko. Hotel ko. Hostel actually. 4-bedroom lang kasi siya. So what I'm gonna do is kakain muna ako sa restaurant nila. We have a restaurant here. So I'm excited. And then I'm gonna take a bath. Maybe I'll just start roaming around. I still have 3 days. So I'm just gonna roam around. Maybe later. And then I'll do a pool. I'm excited. I have a pool. And I'm gonna go restaurant. And I'm gonna do my laundry. So, yun guys. Excited na ako. So ito yung menu nila. Meron silang antipasti, pasta, pizza. Meron din burger. Oh wow. Kung ano-ano pa. So, gusto ko mag-pasta ngayon. So, pili tayo dito. So, ito yung tsura ng restaurant nila. Meron silang TV. Grabe, ang ganda ng ano, hostel na to. Meron silang bar. Yeah. Dumating na yung order ko. So, tikman natin yung bolognese. Oh, init pa. Wow. Sarap. Sarap din yung price nila.
Hello guys. Grabe, napakaganda ng hostel ko ngayon. First time ko yata na ganito kaganda yung hostel ko. Isa sa pinakamagandang hostel na tulayan ko sa tala ng buhay ko. Sa 4-bedroom, wala pang tao. Ako pa lang. Katatapos ko lang kumain. Ang sarap ng restaurant nila. Moderately priced yung restaurant at masarap din yung pagkain nila. So, siguro bukas dito na rin ako kakain. Hiningal pa ako. The good thing about sa mga restaurant sa hostel is usually discounted sila. So like last time, na kumain ako sa Paris, sa hostel din ako. Discounted sila ng 25%. So which is nice. And then if you buy a drinks too, you get 25%. Super nice deal. So nung nakita ko yung hotel na to, nagbigay kagad ako ng 5-star review sa Google and I posted pictures too. Overall, I'm so happy with this, with what I booked for 4 nights here in Florence. Siguro magpapahinga muna ako. Ang plan ko is maghanap ng bangko tonight kasi gusto ko maglaba ngayon. And then, gusto ko maghanap ng mag-withdraw ng pera, siguro mga $30. And then gusto ko maligo sa baba and maglaba. So yun ang goal ko for today. Siguro hindi muna ako lalabas ngayon. Lalabas lang ako para kumuha ng bangko. Alright guys, pakita ko sa inyo yung facilities nila. So, nakabili na ako ng gamot sa ubo. Saka gamot sa toothbrush. So ngayon, mag-withdraw na lang ako ng pera. Ay, sana bukas pa. Wait lang. Naku, sarado na. Kailangan natin maghanap ng ibang bangko. So, kailangan nating tumawid doon. Wala nang tawiran dito. Grabe, nakakatakot naman dito. Puro graffiti. It's their form of art here, graffiti. Pero yan yung dinaanan ko. Grabe. Okay. Paano nandito kasi sa kabilang side yung bangko? Nasa kabilang side yung bangko. Kaya I have to make the wait, harte, no? Sabi sa research na nabasa ko, ang graffiti daw ay expression ng pagiging artistic ng mga Italian. Kaya ina-allow nila yung ganong graffiti sa mga kalsada, sa daan, sa building, so on and so on. Wish ko lang saan hindi ako makatapak ng tae. Kasi minsan may mga tae ng aso rin dito eh. Hindi nila nililinis para sa France. Anyway, ito na yung bangko. Mag-withdraw na ako ng pera. Mag-withdraw muna tayo. Wait lang. Yun guys, naka-withdraw na tayo ng pera. Ay putya, buo yung binigay niya. So kailangan ko magpabarya tuloy. Ano ba yan? So yun guys, success ang pag-withdraw natin ng pera. Yung machine nila is nasa Italian, karamihan. Ano ba yan? Hirap mag-explain. Nakasulat lahat sa Italian, so wala siyang options to translate it to English. Kaya buti na lang meron akong Google camera, Google Translate, so sobrang helpful niya para mabilis niyang ma-translate yung mga nakasulat dun sa machine. So yun lang, konting tips lang how to withdraw money here. Konti lang naman winidro ko, 20 euros lang. So tatawid na lang ako dito siguro. Kasi ayoko na bumaba dun, nakakatakot eh. Baka mamaya eh merong something dun eh. Ay grabe. Ito na yata. Anyway, yan, huling beses na tayong dadaan dyan.
Kasi nag-withdraw tayo ng maraming pera eh. Maraming pera talaga. Actually kahit sa labas eh, oh, may mga graffiti eh, oh. Which is actually yung nice yung pagka-graffiti niya. So artistic. Hindi lang puro sulat. May design talaga. Mission success. So nakakuha na ako ng pera. Nakabili rin ako ng tubig. At napabariyahan ko na yung pera ko. So balik na tayo sa hostel. Nakakatuwa dito guys. Kasi meron silang mga amenities. So meron silang vape na pwede mong isaksak kapag lalabas ka para luminis. Meron silang shower saka sabon, which is super nice. Bakit sila merong ano? Remote control. Oh, may TV sila! What? That's super cool. Anyway, yung bed niya is super nice. Andun yung lights. And super nice. Oh, nice. Maybe it's nice to stay here. Pero nagalaw ko na yun eh. And gusto ko walang tao sa taas. So, dito na tayo magstay. One eternity later. Breakfast muna tayo. Grabe, ang sarap nitong sausage. Napakalasa. Tignan natin itong itlog. Ang kalat ng ano ko eh. Pinggang ko eh. Meron silang ham. Kumuha ko ng ham. Cheese. Tinapay. Tinapay na mayroong balsamic vinegar. Kape. Saka judorange. So at titikman natin itong pistachio. Mukhang masarap. Maulan ngayon kaya kumain muna ako dito ng breakfast. Siguro hanggang 11 AM to. So pahinga muna ako ng 2 oras saka ako lalabas. Ito yung itsura ng ano nila, breakfast area. So doon ka magbabayad. And then nandun din yung food area nila. Hello guys, good morning. So katatapos ko lang mag-breakfast. Nandito ako ngayon sa Florence. And unfortunately maulan ngayon ano. So sana tumigil ang ulan. Ang goal ko lang is maglakad-lakad around town and tignan kung anong meron ng Florence. So samahan niyo ako guys. So nandito ako ngayon sa Pasilio. Ang gaganda ng mga gilid ng ano, yung bahay ng Florence. Ang ganda ng building nila. Meron silang grocery na malapit. Yung grocery na malapit. Nandito ako ngayon sa Duomo. Meron ako nakita puno ng orange dito. Nakakain kaya to? Orange na sa kalsada lang. Nagsisimula pa lang ang araw dito sa Florence. Ayun o. Kung gusto niyo ng breakfast, marami silang bukas na cafe dito. Marami din silang bukas na store. Katulad na no, bukas na sila. Ang pinakamasarap na natikman ko ngayong araw ay pistachio croissant. So, ngayon lang ako nakatikim ng ganun. Sobrang sarap, saka sobrang lambot ng tinapay. Ulitin. Sarap ulitin. Sobrang sarap. Napaparami yung kain ko. Nagkaka-double chin na ako. Alaki yung double chin ko. Pero who cares, di ba? So, next week na lang tayo mag-diet. Pag nakauwi na.
So nandito tayo sa isa sa mga simbahan. Ang tawag dito ay Chiesa de Giovannino. So mukhang bago pa lang siya, no? So papunta tayo sa kaliwa. Tinigilan ko lang para magbigay ako ng Google review. And I gave it a 5 star. Okay, so punta tayo doon para makita natin yung pinaka main church nila. So dire-diretso lang papunta doon sa main church nila. Sobrang na-enjoy ko yung lakad. Unfortunately medyo maulan lang, no? So sana tumigil yung ulan. Parang sinundan ako ng ulan mula sa Milan eh. Ulan mula sa Milan. Sounds rhyming ah. So guys, yan na yung simbahan. Nandito tayo ngayon sa Santa Maria del Fiore di Duomo. So isa to sa mga pinakapupuntahan dito, pinakasikat na simbahan dito. So as you can see, meron siyang torre doon. So at sobrang detalyado, no, ng mga arkitektura sa palibot ng simbahan. Merong image ni Jesucristo doon sa gitna, sa entrance, at sa dalawang pintuan sa magkabilang magkabilang gilid ng entrada ng simbahan. At yung mga rebulto, yan makikita nyo. So napakaganda at sarap tignan, especially kasi it was built sometime around 1200s. So itong simbahan na to, nandito na to nung Renaissance period. So ito yung mga kapanahunan ni Michelangelo, ni Leonardo da Vinci. So just imagine, no? Just imagine na tong simbahan na to, ito yung same simbahan na nakita ni Leonardo da Vinci at Michelangelo. Magkaibang time nga lang. So nasa future ako, sila nasa past. So yun ang kagandahan. Tingnan natin yung pintuan kasi maganda rin yung details ng pintuan eh. Yan. So sa tapat ng pintuan, grabe, pati pintuan may ano, no, sculpture. Grabe. Grabe yung pagiging artistic ng mga tao noong unang panahon. So, yan. Slow motion natin. So, isa pala to sa mga World UNESCO Heritage na lugar. At isa to sa mga symbolism ng yung architecture saka creativity ng mga Italians. So, bigyan natin ng maliit na view kung anong makikita dito sa palibot ng Santa Maria de Fiera di Duomo. So yan, medyo maulan pero grabe yung camera, it doesn't give justice to kung ano yung nakikita ko. And sabi nila yung cruise daw na yon, na which is nasa top, is tunay na ginto daw yan. So which is I think is parang ang function niyan is to protect the structure from thunders and you know those things. So yan ang Santa Maria del Fiore di Duomo dito sa Milan, Italy. For me, it's a 5 out of 5. 5 out of 5.